Yan, camera check. Okay na. Ayan. Good morning mga karos. Good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, another day and another house improvement project po. Sa mga ongoing project natin dito sa Lumina Homes, meron tayong sa Anyana at saka sa Tansa Garden Premier Project. So, bago tayo mag-umpisa mga karos, binabati ko ng happy birthday or belated happy birthday na kay Ma'am Mercy. Ayan, maraming salamat po ma'am sa pag-invite po sa amin. Halos taon-taon na imbitahan niyo po kami sa inyong tahanan na ginawa po namin dito sa Lumina Home Space 4. At hindi lang yun, busog na busog po kami at napakarami pa pong pa-take out. Ayan, umabot po ngayon hanggang umaga. Yan po yung almusal natin. Mga karosi, ma'am, siya po yung may birthday pero pa siya pa yung nagbigay ng cake. Yun ang pagsasaluhan ng tropa ngayong umaga. So again, mabuhay po kayo ma'am. More birthdays to come pa. God bless at sana bigyan po kayo ng Panginoon ng mas mahaba pang buhay at magandang kalusugan. Ayan mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Bibigay tayo ng mga update sa ating mga ongoing project. Let's go! Tara! Si Mrs. ang taga-sentensya. May metro. Metroin mo pa? 15 no? 15. Ikaw na bahala. Malalaki rin pala, ano? Lalaki, sa order din yan. 14 pala yung tropa. Yan. Nabawasan kasi tayo ng isa. Nagbawas tayo ng isang tao. Si ano yun? Si Marvin. Hindi ako kasali. Hindi na tayo kasali. Sa kanila lang. Diba? Ay, good morning sa inyo. Good morning. Good morning pa. Wala si ma'am. Good morning. Tara, pasok dito. Kasya tayo rito lahat. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Ayan. Ayan na. Pakitulungan niya, Kuya Boy. Kunin mo lang yung box. Yan. Ang dami niyang dala. Parang marami to Kapalaki yun Ada sabaw eh. May kutsara. May kutsara. Ayun. Okay, okay lang ako. Kanina ka? Ayun. Very good yan Yan yung marami. Yung gilid Batiin niyo muna si Ma'am Mercy. Ayan. Baliktad no, siya pa nagbigay ng cake, imbis tayo. Ayan ma'am, yung cake natin, nasa tropa. Dito. Paano magkakasya yan? Sige, bahala na siya. Mahati daw yan. Parang kasya mami isang bukik dito Tupperware Ay, kanino yan? Kahit kami Kaya din daw, yung kay Rigar daw, ikaw na bahala, di daw siya makakapunta. tambol. Nandun na daw Kaya magdoming tambol. Tambol. Oh! Yun daw parang minudo ilalagay dyan. Hindi lang ko sa badyaw. Lagayin ng ano. Ating na yan. Kapatid yan. Ayun. Sama-sama na kayo. Oh, palit na lang kayo. Sa bahay na lang pwede magpalit na. Dami na siya, parang magdanan yan Pang malakasan. Kasya sa inyong tambilo. Oh, sabuti na lang, malaki yung cake na binili natin, no? Di mapupunta pala sa tropa Lahat. Ayan, tatlo sa kanila. Tatlo sa kanila. Yan na yan, no? Yan ang panalo. Parang ang laki na mapupunta sa kanila, ano? Kuya, hawak mo. Kasama yung icing. Oo, kasama yan. Para walang tapo. Ayun, no, paldo. Yun o kasya o Hindi, kuya, sakto to sa Sakto inyo, to. ha? Oo. Yan ba? Isa pa. Isa pa. Yan na. Kanina sa Tupperware. merienda na ito ni Philip. Akin yan, palit kami. Ang laki na nga dala ko. Solid na naman po. Nataba na si Kuya Philip na. Katawa-to Ayun. Ayun o, salamat. Salamat po. Salamat, Ma'am Mercy. Happy birthday. Ayun na. Sino pa? Ayan sila Jojo. Sol, pang merienda. Okay, dito tayo sa phase 3. Ayan, good morning nga po pala sa mga client owner namin. Ayan, good morning. Ayan. Wow, ito na yung harapan ng bahay. Yung sa poste, halos kompleto na yung pinaka-deco stone, pati yung sa cladding. Ang nilalagyan lang naman po dyan yung harapan ng bahay. Tapos naglagay po kami ng moldura, gamit po yung palitada. Yan para magkaroon po ng konting design at saka ng dating. Syempre naka-ready na rin dito yung sa pinaka-wiring niya.
Ayan. So ito yung moldura. Abangan na lang po natin yan hanggang sa ma-turnover namin yung bahay kasi meron pang kakaibang ningning yan kapag ka natapos. So lilinis pa po siya. Yan, bate. Ricky, morning! Boss! Good morning. Sagad ba yan sa lupa, Rick? So yung ano mo, Balik po siya dito, tataas po yung tapos meron pa tayo dyan. Malalagyan pa. sa flooring. Okay, Ay sige. dito, wala na. Lupa na yan. Sa flooring. Okay, sige. So, baga parang papalitadahan mo na lang yan. Yung ilalim. Kasi di ba naglagay ka ng guide dito? Kung kasya pa naman, lagyan mo na lang yan. Para safe sila, no? Intact. So ito yung tinutukoy ko. Yung ilalim na yan. Kahit tataas pa naman tayo dito, boss, na konti. Yan. Okay. So pwedeng palitada, pero kung may matira, pwede pa ito na, yung deco stone. So ang sakop ng deco stone hanggang dito, syempre, Rick, no? Hanggang dito na yung cover niya. Hanggang dyan lang po, di ba? Yung Yan, hanggang dito lang sa may guhit. Okay, bali ito naman pala yan nilalagyan ni Ricky. Ricky, para hindi boring tingnan, running van yung installation, parang pa-bricks. Para ka naglalatag ng hollow Tapos blocks. higit na yan na lang. Yes, yan. Sige. Yan, ito naman yung inaasikaso ni Ricky. So, pareha silang deco stone, pero pagdating po dito, kulay gray. At saka medyo mas pantay yata ang ano nito, shading nito, no? Yan, mas pantay siya. Maganda. Ayun na, merienda na. Miss Carol. Ayun na. Poy, morning, Poy. Good morning. Good morning. Yung mga materyales natin. Ayan, nandito pa PVC panel, nandito pa deco stone, may ilang box pa tayo. Ayan. Ayan, para doon sa ginagawa ni Ricky. So, room partition. Ayan. So, araw-araw makakapagbigay tayo ng update dito kasi nandito lang naman tayo sa phase 3. Lalo-lalo na kapag mas marami na pong nagawa. Log, good morning, Log. Good morning. Ayan ang settings ng ating drywall o ng ating framing para sa drywall is 30 cm or 3 feet. 1 feet pala, 1 feet, sorry, 3 feet. So 30 cm. Yan, tapos ito, halos sa 3 layer ng 60 by 60 ang ginagawa natin para sa bracing. Yan o, gumamit kami rito ng 80 by 210 na hamba sa pinto para medyo maluwag. Log, merienda muna. Nandiyan na si Carol. So, ito na po kasi yung pinaka nagsilbing hallway. Kung mapapansin nyo, baka pwede daw ba nasagad na lang dito para kumain pa ng space. Pwede naman, pero parang naging apartment style yan na pagpasok diretso tao. So, kailangan may konting gap pa po tayo para kapag nagpasok tayo ng mga gamit, may buwelo pa tayo. Yan, nababali pa ng konti. So ito yung sa TNB. Ang gagamitin po naming drywall dito, ang pinaka drywall natin yung sa 9mm na Shera board or Pisen board. Tapos Shera board yung brand. Tapos mapapansin nyo rito, naka-setup na po rito yung ating epoxy, pero naka-primer na po yung pinaka-pasumano niya. So ito na lang yung aayusin. Yan, medyo marami pang kakalikutin po rito sa slab na to. Kasi pinabago ni client yung pinaka-plano. Yung sa original na plano na bago. Yan, magbe-break muna sila. Anong konti na lang? Rivets? Okay, sige, bibili tayo. Dito sa Lumina Homes Phase 3, yan, isa na lang po muna yung update natin. Hindi pa ready ang buong tropa para kumuha ng panibagong project. Pero meron tayong kasunod na project dito sa Phase 3. Siguro mga ilan linggo lang. Ilan linggo lang ay mag-o-open na po ulit tayo. So para hindi po tayo yung parang relax lang, hindi naman tayo greedy sa mga project. Ang trabaho nandyan lang yan. Mas maganda pa rin po na nahahandle natin ng maayos. So sa ngayon, meron lang po muna tayong 3 ongoing project. Tapos yun sa project natin sa Phase 4, balita ko kay client sa darating na March ata. Itong darating na March lang din. Yan na, ipapatapos na po kagad yata nila yung unit. Mahirap po kasi kapag nagkasabay-sabay kasi yung project natin sa Tansa Garden Premier Project, malaki po yun. At saka yung Anyana Bel Air East Project, ano na siya, finishing na. Bali mga karawas, nandito na tayo sa Anyana Bel Air East Project. Pero hindi muna ako magbablog.
Kinuha ko lang po yung mga importanteng kailangan dito. Yan, kailangan natin tong mga nakalista rito. Sa paint materials, tapos sa pin light, at saka so ayan, mga pin light. Meron nga po pala akong mga unang binili rito, malaki, tapos may maliit. So yung iba ko kasi naihabol para dun sa pinaka-eaves ng bahay. Yan, nalagyan natin dun. Pero meron naman mga ibang area pa nang hindi pa talaga totally nalalagyan. So kailangan nito yung iba sa mga ceiling, yung iba naman sa mga toilet and bathroom. So lalagyan na natin yung kasi yung workers po kasi natin na gumagawa po sa TNB, nadidiliman na po siya dyan dahil wala pong bintana. Unlike po dun sa may master's bedroom, may mga window po kasi dun. Yan, para malagyan na po ng ilaw. Pag gumagawa, maayos yung gawa. Tapos, pahabol na lang to, yung mga para sa pendant light, center light, sa stairs. So, si client na po ang bahalang bumili po nun. Kakabit na lang natin. Pati dito sa carport, yan, meron din pong center light dyan eh. Yan, agahan ko, hindi mo na ako nagtagal dito para pagbalik ko, kung sakaling abutan ko po sila, ano ba tawag dito? Yung magtatrabaho na uli sila para hindi po maistorbo yung kanilang break time. Yan, time check ano naman na po eh. So 10:25. So malamang yan makakabalik po ako 1:30 or 1:00 or 12:00. Ayan. Tara. Bali, nandito na tayo sa Wilcon Depot sa may Kawit, sa may Centennial. Yan na, nagbaklas muna pala ako ng small pin light tsaka large na pin light dun sa project natin sa Anyana. So dito ko nga pala binili yan sa Wilcon nung mga time na yon. Gawa ng halos nagkaubusan ng pin light dito sa sa ANS. So since ang brand nito is sa Philips, iisa na lang po yung bibili natin para pare-pareha. Yan, naitapon na kasi yung mga karton. Yan, nagdala na lang ako para hindi tayo magkamali ng sukat. Tara, pasok tayo sa loob. Kasukat na. Ayos. Yung maliit din. Puro tricolor lahat. Okay. Sakto. Thank you. Testing na lang isa-isa. SB6 to 1 for serving. SB6 to 1 for serving. Itong kulay ng off-white. Yan. Ito yung pinaka-latex na white. Requesting for SB6, kindly proceed to customer service. SB6 to customer service, please. Okay na po tayo rito sa Wilcon mga karo. Sana hindi tayo naka-copyright doon sa music. Bali, yung music naman na yun, isa pang Wilcon. Ayan na, after natin manggaling doon, dumaan ako sa pinakamalapit na hardware dito sa Wilcon. Ito nga pala yung mga pinamili natin. So bali, 7 balde ng semi-gloss para po sa front, back, para po sa interior and exterior. So alalay lang muna tayo sa materials. Tingnan natin kung magkakasya na to. Tapos yung iba pang mga binili natin, yung naka-box na pin light po na yan, mga naka-box, tas may konting paintbrush yun at saka paleta. So yung binili po natin doon ay nagkakahalaga ng 35,000 kasama na yung mga additional na pin light na kulang pa. Tapos meron tayong magkahiwalay na resibo doon. So ito yun, ready fix para sa project natin sa phase 3. Bali yung tiles na paggagamitan po natin doon sa may Pisem board. So a-applyan po natin ito. Yan, di ba? Para sigurado. Tapos para naman po dito sa hardware yung binili natin, ayan, meron pa tayong 2,520 rito, liha and 4 gallon ng lacquer thinner. So para dun sa mga pinagagawa natin kay Kuya Rigor. Wala nga lang ditong lamp black na Acricolor. Bali baka doon na lang tayo bumili sa madadaanan natin na hardware. Yeah, Acricolor black 65. Tara. Bali mga karos, nakabalik na po ulit tayo rito. Ayan, bali
12:51, meron pa silang 9 minutes bago mag-resume yung kanilang trabaho. Yeah. Bale, ito mga karos, ang topic natin dito. So bumili kasi tayo ng ready mix na pintura, pero nagdaan pa rin po yan dyan sa machine ng ating Davis dito sa may Wilcon. So ang mangyayari po mga karos, bali di-discuss ko po sa inyo kung mas maganda ba bumili ng ganitong mix na pintura compare po doon sa pinapatimpla natin sa paint center or pinapatimpla po natin sa ating mga kasama or dito sa tao sa mga pintor. So yan po yung i-discuss natin kung ano po yung kaibahan niya. Okay? Si Master Dindo, good afternoon. Good afternoon. Sa kay Rigor. Kung ito na Gor. Paint thinner, lacquer thinner mo kay Rigor, liha. Lahat na boss? Lahat yan. Dito. Pati yung isang karton po na yan. Yan. Ito yung mga materyales. So ito sa phase 3. Yan, baka maibaba. Tapos yung agricolor, baka makalimutan. Maliit lang kasi yan eh. Agricolor. Ayan, ang agricolor. Tapos to. Agricolor, kuya. Ayun o. Agricolor. So, Pinlight mo. ayan yung top coat. Pinlight mo. Ayan. Dali yung basta yung... Ay, Hindi, yan yung binaklas lang natin dyan. meron na kayo sir? Oo, meron na rin dito. Nabili ko na rin lahat. Mabigat ba? Galing ka lang kasi sa break time eh. Hindi pa nakakapag warm up. Meron pa rito kuya? Hindi, si Kuya Dindo na. Si Kuya Dindo na. Tapos Kuya Dindo pakibuksan para maipakita ko sa video. So may ano. Sige, kunin mo muna. Tara boss. Dito ka muna doon at pinabubuksan ko. Pakibalik na lang yung pin light na ano ha, na nabaklas natin, ginamit natin sample. Yan. Up, yep. Yun. So, Dino! half moon. Yan sa'yo. Thank you. Hindi, kailangan talaga yun dito at saka Kailangan to eh. yung brush. Tapos ito na yan doon ha, yung maliliit. Kasukat yan talaga ng mga dating nakakabit dito. Ito yung sa TNB. Wala na. Yan lang talaga. Okay, balik trabaho na tayo after break time. Tapos ito mag-update tayo rito. Then syempre yung topic natin ipapaliwanag ko rin. Yan, bali ito yung update natin dito sa harapan ng bahay. Mga karohos, yung mga binili ko pa pala na 7 balde ay para po yun dito sa exterior wall. So 7 balde pa lang po yun. Kasama na po yun dito sa may gilid, magkabilang gilid, sa pinakaharapan. Yan, kasama na po yan, pati yung sa loob. Ngayon, kung sakali po magkulang tayo, meron na po tayong record doon sa binilhan natin kanina sa Wilcon. So sa mga matagal na nanonood sa vlog ko, halos alam nyo na po yung ganitong klaseng topic. Bali kung ikukumpara yung mga binili po natin doon sa mga ordinaryong paint center na mga makikita po natin dito sa labas compared doon sa mixing machine doon sa Wilcon, medyo mas mataas siya ng 500 pesos kada isang balde. Pero syempre ay ibabahagi natin kung ano yung mga reason kung bakit mas maganda pa rin doon po sa may mixing machine, doon sa may Wilcon compare po doon sa mga paint center. Ayan, unahin muna natin dito sa harapan. So yung mga parang molduran ng bintana, nag-iisip pa si client dyan kung ano po yung ipapahid nating top coat na pintura. Siya nga pala, yung mga binili po natin na nasa balde, isa mga semi-gloss latex yun. Bali kapag pinahid po natin yun, wala na po tayong top coat na ipapahid pa. So yun na po yun, as is na. So ito naman po mga wall na to, magdadaan pa yan sa mga maraming preparasyon, kagaya po ng masilya, liha, at primer. Saka tayo makakapag top coats. So pag nag-top coat tayo, saka naman tayo mag-i-spotting pa, tapos magmamasilya at mag-a-apply pa rin ng primer, then top coat ulit hanggang sa malinis natin ang gusto. So dito may mga combination color dito, pero parang minimal na lang po yung mga pintura na bibilhin pa. Okay, yan yung gate all black. Tapos itong part po yata ng canopy na yan, black yata yan eh. Tapos yung mga naka-primer, lahat yan parang magiging black, pati yun dito magiging black. Ayan, nabati ko naman na yan lahat sila.
So, good afternoon sa mga kasama natin dito. So, ito na yung balde ng pintura. Bali, 7 balde to. Siya nga pala, bigyan ko rin kayo ng idea. Ang sakop ng 1 galon ay 6 square meter. So, parang ang 6 square meter ay parang ganyan po yun. Sakop ng 1 galon po. So, kaya niya na pong mag-apply ng mga 2 to 3 coats. Ayan. Mag-umpisa tayo rito. Ayan, may mga kornisa na. Napaikutan na yan. Kasama na po rito sa may cabinet. Yan, napaikutan na. So, para dire-diretso po yung ating paglalagay ng top coat. Ayan, top coat paint. Tapos, dito naman, meron lang naman po tayong isang ilaw. Yung mga nakasalpak na parang pin light po na yan, may mga location po yan talaga. So, nilagay lang po natin yan para magkaroon ng ilaw rito. Tapos, yung mga additional na lang po na materials para sa ilaw, si client na po yung bahala. Kagaya dyan, may mga center dyan. Tapos ito, papaikutan ng pin light. Tapos may center pa dyan. Tapos huli na po to yung mga ilaw rito kapag halos tapos na to. Bali, ang ano nito, ang mga detalye nito, meron siyang UV board, may WPC, tapos ito nakaduko. Ayan po yung mga detalye niyan. Tapos may mga pailaw pa. Yung natitira natin na plywood, may paggagamitan pa yan sa taas. Tapos dito naman, ang pinaka-detalye nito, meron siyang WPC, so hidden door. Tsaka ito, WPC. Yung mga additional na lang po na ilaw na para sa lamppost, yun, ihuhuli na lang. So, ang importante, yung kisame, malagyan po natin na malagyan ng ilaw. Kagaya po dito. May 2 ilaw. Pag pumesto na yung tile setter dito, medyo madilim na. Yung gitna, yan po yung exhaust fan kasi wala na po siyang ventilation. Kailangan na natin maglagay. So, last priority, itong hagdanan. Kagaya rito, dito nag-uumpisa na si Louie. Ayun may mga binabakbak na yan para sa niche. So, kailangan na po natin maglagay ng ilaw rito or kailangan na natin yung mismong ilaw kung sakaling mangailangan na siya ng liwanag. Yan, center light kay madam na to. Ito, pin light yan. Dala na natin yan. Tapos dito may center light tapos pin light. May ilaw na para dyan. Sabihin mo na lang kaya Donis kung kinakailangan na. Yan hindi, kailangan client nyo. Ilagay na yan doon sa may laundry area. Yan para maluwag. So ito, napaikutan na ng kornisa. Ito nga pala, sa plano pendant, pero nag-design na lang sila ma'am na pareha na lang pong pin light. Ang unang winaworried ko rito, parang lagi siyang may nakaharang dito, kaya siguro naisip na rin nila ma'am kasi window to, tapos lagi may nakaharang yan dahil pababa yan pin light, pendant light tapos titingin ka sa window, iilagan mo pa yan, kaya kailangan pa nila Kuya Rigor ng materyales. Ang dami pang applyan pati rito. Yan, dito na nag-uumpisa si Kuya Rigor. Kasyang-kasya ka pala dyan, Kuya Alam mo ilalagay dyan, Kuya? Mga pantalon. Oo. Sa ibabaw, damit. Nakahanger. Wala na, ayaw, nakahanger na. Oo, kaya wala na siyang pintuan. Ito lang yung mga may pinto. Mga takatupi lang, no? Oo. Hindi, ang hirap na sa panahon ngayon. Pag sobrang busy ka, ang hirap na magtupi Hindi nakahanger na, di ba? Diretso. Yan na. O, pipili yung agad. Oo. Makakapili ka kagad, no, Kuya? No? Makikita mo kagad. So, ito yung sa, natin, sa pinaka-sliding. So, yun dito banda, pinturado na lang, pero yung kalahati pa ay sa tiles pa. Para pag nilagay yung frame, yan, naka-tiles tayo rito. Bilog. Ayan, bilog. Sakto lang, water heater. Ang suggestion natin sa water heater, maganda naman talaga ito nakatago para safe kasi nga electricity yan bali di kuryente. Pero lagay nyo na lang siya sa pinakamataas. Ito mataas siya para safe pa din. Yan. Okay, pag-usapan natin yung pintura. Yan, pintura na pinamix po natin sa machine dito sa paint machine dito po sa may Wilcon. Ayan mga karos, may pagkakataon kasi na kapag pinatimpla lang natin sa tao or paint center,
hindi siya accurate kapag nagpa-paint ka uli or nagpa-mix ka po uli. Hindi siya magiging accurate. For example, ito natapos na kami rito sa kabuong bahay. Aksidente, nagkaroon ng mancha at hindi na matanggal ng may-ari. Yan dito sa pader. Kinakailangan mo ngayon ng pintura na ginamit dito. Ngayon, kung yung pintura na yon ay tinimpla lang po. Tinimpla lang po sa paint center or nung pintor, tinimpla. May hihirapan na siyang tansyahin. Sa susunod, napipinturahan po ito. Kumbaga, itong buong panel na to, dahil ito lang ang mancha, kunyari, ito lang ang mancha, medyo magiging kakaiba po yan kapag pinahira na ng kasunod. So, bubuin mo na po to. Yan ang doon, yan ang disadvantage. Pero kung may record ka na doon sa paint center, doon sa may wheelcon, sa mga machine, accurate po at alam nila kung ilang percent, ilang ml, ang nilagay po na iba't ibang klaseng panghalo ng pintura para ma-achieve yung unang top coat na nailagay or naipahid. So, yan po yung dahilan. Lalong-lalo na kapag ang ginamit sa buong bahay ay isang pintura lang, isang kulay lang ng pintura. So, kuya din daw, mas maganda sa machine, di ba? Kaysa sa tao, pag nagpatimpla ka. Talaga ka din, isang timplahan. Oo. Kahit ilang taong ka magpabalik-balik na, accurate. Patimpla kaya natin kay Kuya Philip. Ano Kuya Philip? Ayan. Dati, so ayan, galing sa machine yun, yung nasa sa balde. So, hindi na tayo mangangamba. Na kapag ka nagkulang, hindi na tayo mangangapa, no? Kasi pag nagkukulang, di ba, titimplahin nyo uli. Ang mangyayari, parang lahat yata ng pader, kailangan mo pinturahan, no? Oo, tatagal yung trabaho. So, yun po ang isang dahilan. At syempre, sa mga workers na kagaya ng mga pintor natin, hindi nasasakit yung ulo nila, di ba? Pero meron din naman pong pagkakataon na pinatitimpla na lang po talaga sa tao. For example, kunyari itong area na to, ito lang naman simula nung nag-umpisa, yan lang naman po yung ginawa talaga. Maaaring sa tao ka na lang po magpatimpla kung yan lang po, kung dito lang. Diba? At least makaka-save ka kasi talagang medyo may price po kasi doon dahil accurate naman po sila. Diba? Maganda po yung quality ng nilalabas nilang pintura. Ayan. Clearing yung tropa rito. So, bali yung mga materialis nga pala na dala natin. Yan, yung mga timba po na yan. Para na po dito sa buong wall. So, gagamitin po yan para po sa mga pader na gawa po sa kahoy. So, lahat yan. Nagawa po sa pader, nagawa po sa konkreto. Yan, doon po gagamitin yan. Ito na po yung pinakakulay. Yan. Semi-gloss. Semi-gloss. Yan, semi-gloss 2876 P Mystic. Yan, Mystic by Davis. Abangan natin ang kulay nito kapag ka napahid na. So, ano nga ba ang magiging ambience kapag naipahid po lahat? Actually, mga karos, parang white lang din po siya. Pero hindi siya ganito ka-white. Yan na. Ganyan po. All white. Tapos yung moldura sa gitna, white na rin po yan. Pero yung pagdating po dun sa ano po, dito sa may moldura po ng ating window sa may ibabaw, pwede niya rin pong baguhin pa yung kulay. Pwedeng black. Yan, pwedeng black or pwede yung kakulay ng eaves or at saka nitong canopy at saka itong sa may carport ceiling, yan pwede. Pero yung pinakagitna, kahit hindi na po siya lagyan, kahit puti na, para maganda. Pero kung insist ni client na may lining, pwede rin naman. Isa sa mga update nga pala natin dito sa ongoing project, syempre nasa finishing stage na tayo. Talagang mas marami na yung binibili. Kahit nga maliit na mga item lang, halos katumbas na ng mga ilang semento at hollow blocks at bakal. So, dito, more on yung mga ilaw na lang, yung mga kulang, switches, outlet. Sa accessories naman, syempre yung mga doorknobs,
Depende pa kay client yon. Tapos isang condenser pa lang yung nakikita natin. Hindi pa tayo nakakita dito ng ilan pa sa mga aircon. Tapos meron na silang abang ng condenser dito pero wala pa yung indoor unit. Tapos hindi pa tayo nakakita ng mga aircon pa doon sa pinakaunang room dito sa first floor, at saka dito sa master's bedroom, at saka dito sa isang kwarto. So yan po yung mga aabangan natin dito. Syempre yung mga accessories din ng mga pintuan niya, kagaya ng mga doorknobs. Tingnan natin kung maglalagay sila ng smart lock. Tapos sa mga walk-in closet naman, syempre yung rod, tapos mga cabinet handle. Then alalay na lang po tayo sa mga materyales para sa mga pintura hanggang matapos po to. Sama na yung retouching. Cleaning materials pa para po rito. Cleaning materials hindi naman ganun kamahal. Yan, para may turnover natin ng sobrang linis po nito. Tapos syempre abangan pa natin yung materials para dun sa stairs. Tapos yung toilet and bathroom, almost 100% ata nandyan na. Tingnan na lang natin kung may dadagdag pa. Sa mga pintuan, syempre meron din siyang mga hinges pa na hindi pa natin nabibili. At saka yung ating mga door stopper pa. Sa mga ilaw, sila client na po yung bahala doon sa iba. Halos nabili naman na natin yung pin light. Baka magpakabit din po sila ng mga CCTV. Tapos abangan din po natin yung mga ikakabit pa nila master batang po dito. Halos kulang pa. Yung bahay na to mga karohos, bali pag natapos to, sobrang aliwalas nito. At saka mga karosa, maganda rin po yung pinaka naging setup nito. Hindi man kaya ni client na ipag-iba po lahat nung nasa loob ng bahay. Yun po kasi sana yung maganda, para na-setup talaga siya ng maayos. Pero kahit naman paano, nasunod lahat dito yung gusto ni client. Nung una ko makita to, ito kagad po yung una kong nagiging problema, itong hagdanan. So yan po talaga. Tapos toilet and bathroom po kagad. Yun nga lang, nakadepende naman po tayo kay client kung hanggang saan lang naman po talaga yung kaya nila sa renovation. Meron naman po kasing mga client na nagpapa-renovate dahil buo na tong bahay. Ang gusto na lang po nila na madagdagan na lang po yung mga location ng area na kung saan makompleto. So dito, para sa akin, kung nag-iba sana tong TND at pati itong hagdanan, dito po sana natin nilagay yan sa gilid. So doon mapupunta yung pinaka-extension niya para open layout tayo. Pagkapasok natin, makikita na kagad natin yung kitchen, yung dining. So ito yung plano na halos ito lang yung kaya ni client. Pero sa may mga magpapagawa pa siguro ng ganitong klaseng setup, marami pang mga setup ang pwedeng gawin dito. Yun nga lang, magastos, sobrang magastos na. So ito na yung magiging dining area nila. Yan na yung magiging kusina. Tapos ang nangyari dito is parang 4 to 3 bedrooms ang nangyari dito. So merong bedroom dito para syempre kapag may edad ka na, mas maganda pa rin na meron ka nakaabang na isang bedroom dito para hindi ka na paakit sa taas. Tapos naging 3 bedroom lang po siya, gawa ng yun dito kasi studio. Yan, studio, gagawin nilang studio area. Pero 4 bedrooms to kung sakaling ginawa nilang kwarto yung kabila. So dalawa dyan sa taas, isa rito. Tapos yung ibabaw nito, dyan yung master's bedroom. So ito yung setup. Nandito yung kitchen, 1 bedroom. Dito yung pinaka dining area. Tapos may counter bar dyan, living area. Then ang toilet and bathroom nito, tatlong TNB. Yan, lanay. Tapos auxiliary kitchen. May auxiliary kitchen tayo. Then laundry space, open na po yun. Tapos carport. Yan yung carport, yung pinaka-porch natin dito. Kaabang-abang din tong project na to pagka natapos. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Miyerkules. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Bali pupunta po tayo ng Transa Garden Premier Project ngayon. Bali doon na po ako hanggang maghapon, pero baka hindi na tayo makapag-vlog. Medyo mahaba na po yung vlog natin dito. So see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara.